Daniel chapter 3, beginning in verse 13. So this is a familiar story sa Bible. Sabi po ng Daniel 3 verse 13, sabi po ng banal na kasulatan, nagalit si Haring Nabucodonosor nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Sadrach, Mesak, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa? Verse 15, iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Verse 16, sinabi nila Sadrach, Mesak, at Abednego, mahal na Haring Nabucodonosor, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran, hallelujah, ang magliligtas sa amin. Sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Verse 18, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na iyong ipinagawa. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ay pamagatan nating faith in the face of a fire. Sabi mo sa iyong katabi, faith in the face of fire. Katapatan sa Diyos sa harap ng naglalagablab, nagniningas, na apoy o ng panganib. So alam natin ang story, kung kayo po ay Bible reader, kung kayo po ay sumusubaybay sa mga Bible stories, kung kayo po ay mula pagkabata ay Christian na, sa Sunday school, ito po ay madalas pong pag-aralan. Amen? At bilang mga background sa mga hindi nakakaalam sa kwento, ay ito pong si Sadrach, Mesak at Abednego ay isang Hudyo na kung saan pagkatapos sakupin ng kanilang bayan ng si Haring Nabucodonosor, ay siya ay kumuha ng mga binatang makikisig, matatalino upang kanyang maging servant, future leaders ng kanyang lumalaki at patuloy na lumalaki na imperyo o empire. Diba? Ang dami ng kanyang nasasakupan. Isa itong mga kabataan o binatang mga ito na napili na maglingkod sa napakamakapangyarihan, mayaman na hari o emperador nung kanilang henerasyon na tinutukoy ng Biblia. At itong si Haring Nabucodonosor ay hindi basta-bastang hari dahil isa ito sa pinakamababangis. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, medyo nakakaantok yung ating pag-uusapan dahil Bible story, pero dapat subaybayan nyo para hindi kayo mawala. So si Haring Nabucodonosor ay isa sa pinakamabangis, malupit na hari na kung saan sa isang pagkakataon siya ay binigyan ng panaginip ng Panginoon. Sabi niya sa mga tao, kung sinong
makakapag-interpret, makakapagpaliwanag, katulad ng nangyari kay Pharaoh at kay Joseph. Naalala niyo yung story? Joseph the dreamer, the Pharaoh. Ito rin kay Daniel, panaginip pa rin ang ginamit ng Diyos. Sabi nung hari, kung sino ang makakapagpaliwanag sa akin ng panaginip ko, ay tiyak na gagantimpalaan ko. Sabi niya. Kaya pinatawag niya ang lahat ng kanyang mga tauhan, di po ba? Lahat ng kanyang mga nasasakupan, sabi ng Bible, sa verse 2, kung babalikan ninyo, at chapter 2, pinatawag niya ang lahat sa kanyang imperyo na matatalino, mga salamangkero, mga manghuhula, lahat ng may mga abilidad na mag-interpret, mga taong matatalino, ng kanyang panaginip upang sabihin sa kanya at ipaliwanag ang tunay na kabuluhan ng panaginip ng hari. Kaya nga lang, ang problema, sabi ng mga taong mag-i-interpret, ng mga salamangkero, ng mga manghuhula, sige po, mahal na hari, sabihin niyo po, ikwento niyo po sa amin kung ano ang inyong panaginip at pagkatapos ay sasabihin namin kung ano ang eksplanasyon o paliwanag o interpretasyon ng panaginip ninyo. Ngayon, ang sagot ng hari, kaya nga kayo nandito Kasi gusto kong hulaan ninyo kung ano yung panaginip ko. Mapakatindi. Kaya ako kayo pinatawag, hindi lang para mag-interpret, pero hulaan nyo kung ano yung napanaginipan ko at sabihin nyo sa akin para maniwala ako na talagang magaling kayo. Sabi ng hari, kung hindi, walang makakapagbigay ng interpretasyon ng panaginip ko, sabi ng chapter 2, binabalikan lang natin, lahat kayo ay ipapapatay ko kasama ang inyong mga mahal sa buhay at mga kamag-anakan. Ganun po kalupit si Haring Nebuchadnezzar. Ganon katindi. Makapangyarihang tao na nabuhay ng kanyang kapanahunan. At ganon siya kung humatol sa mga tao. Buti na lamang po nandyan ang lingkod ng Panginoon, si Daniel, sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng pagdulog sa Panginoon, si Daniel ang nagligtas sa kanyang mga kasama. Pero imagine natin, itong hari na to, napakatindi, walang konsiderasyon. Imagine mo, nagpapa-interpret na, hindi katulad ng kay Pharaoh, na kinikwento ni Pharaoh kung ano yung ang kanyang panaginip at sinabi ni Joseph ang translation. Ito matindi. Di ba? Kasi, ikaw pa ang magsasabi sa kanya kung ano yung panaginipan niya. It is impossible. Pinaka-imposible yun. Nahuhulaan mo yung panaginip ng isang tao. Tapos i-interpret mo pa sa kanya. Pero mga kapatid, walang imposible sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Pag ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, ikaw ay tapat sa Kanya, kahit anong hiwaga at himala, kayang gamitin ng Panginoon para sa iyong advantage upang ikaw ay papurihan ng Panginoon sa iyong buhay. So sa madaling salita, na-interpret ni Daniel at na-promote siya, amen? Pati ang kanyang mga kasamang si Shadrach, Meshach at Abednego. Pagdating ng verse 3, merong nangyari. Shift. Galing sa kanilang promotion, para mas mainam basahin natin. Sabi ng verse 1, chapter 3, si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro o 90 feet ang taas at 8 metro naman ang lapad or 9 feet. Napakalaki nito. Massive image. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura, sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos ipinatawag niya ang mga pinuno, ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador, ng mga lalawigan, mga tagapagpayo, mga ingat yaman, mga hukom, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. So pinatawag niya lahat ng kanyang opisyal sa kanyang imperyo, lahat mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang opisyal ng kanyang mga nasasakupan ay pinatawag niya sa isang lugar upang siya ay magbibigay ng decree,
magbibigay ng bagong panuntunan, batas, na ang lahat, sabi nga, ay dapat yumuko at sumamba sa kanyang ipinagawang rebulto. So ibig sabihin, kasama pati sila Shadrach, Meshach at Abednego doon sa utos dahil sila ay mga naging leaders din ng mga territory, ng mga lalawigan. All of the officials, leader sa ating henerasyon, mga political leaders, ay naroon present. Kumbaga parang SONA. Sino nanonood dito ng SONA? Di ba? Pagka nagsusona, karamihan ng mga opisyal ay naroon present upang pakinggan kung ano ang sasabihin ng presidente. Sa case na ito ng kanilang hari, naroon ang lahat ng mga tanyag, pinakamayaman, pinakamagaling, pinakamatalino, nagsama-sama, pinakamakapangyarihan upang makinig sa sinabing utos ng hari. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ganito rin ang kamukha ng nangyayari. Na we live in a culture that many image and gods, fake gods have been established. Sa ating henerasyon ngayon, maraming sinasamba ang mga tao. Maraming mga batas na ipinipilit sa mga tao o sa pangkalahatan na sundin ng mga mamamayan. Na kailangang mag-bow down, na kailangang yumuko, na kailangang lumuhod, sumamba, mag-approve sa mga ganitong gawain. Some countries, itong gusto nila na mag-bow down even ang mga Christians sa tinatawag na abortion. Gusto ng ibang bansa na ang mga Christian ay mag-bow down sa tinatawag na divorce. Na ini-introduce, natangkilikin, payagan. Ano pang mga idols na ipinipilit sa mga tao na kailangang yukuran? Same-sex marriage. Na kailangan mag-bow down kayo. Na kailangan i-normalize, na kailangan tanggapin ang hindi susunod, ang hindi makikiisa, ay kailangang mapahamak. Kailangang gipitin. At maraming mga tao ang nakukumpormiso, even Christians, dahil sa pressure na katulad nun. Pero gusto ko lang maintindihan natin, mga kapatid, na kahit anong batas ang i-impose ng mga tao, ng mga leaders, ay mananatili sa ating puso at isip ang batas ng Panginoon na hindi nagbabago. Na kahit anong mangyari, mga kapatid, hindi tayo magbabow down sa mga bagay na yon. Patuloy tayo sa verse 3. Nang nasa harap na nila ang rebulto, verse 4, malakas na ipinahayag ng tagapagsalita. Di ba? Noong unang panahon kasi walang social media eh. Di ba? Walang speaker, walang mga sound system. Ngayon, pag nagsona tayo, yung presidente, naka-sound system doon sa Congress, naka-live telecast, televise, naka-social media, alam na alam. Noong unang panahon, sumisigaw yung mga tagapagsalita. Paos na paos. Ay! Sinabi ng hari, ganito, ganyan. So, napakahirap. Sabi ng tagapagsalita, iniutos sa lahat ng tao, mula sa lahat ng bansa, wika, na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ng Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa, at iba pang mga instrumento. Verse 6, sino mang hindi sumunod sa utos na ito
ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Yun ang batas. The rules are established na pagka hindi ka sumunod, na hindi ka yumuko, hindi ka nakiayon, hindi ka nakigaya, ay ikaw ay ihahagis sa naglalagablab na apoy. Nang marinig ng mga tao, verse 7, ang mga tunog ng mga instrumento, agad silang sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa ng Haring Nabucodonosor. May pressure. Ano man ang kultura, anong lahi, ang pinanggalingan mo, anumang faith, anumang belief na meron ka. Pero kapag may pressure na, doon masusukat kung gaano ka katapat sa iyong paniniwala, sa iyong pananampalataya. Nung narinig ng mga tao yung tunog ng mga instrumento, lahat sila ay nagkumahog na yumuko at baka mahulog sila at ihulog sila sa naglalagablab na pugon at maging pandesal. Pugon, di ba yun ang lutuan ng pandesal? Parang oven, napakainit nun. Natakot, na-pressure ang mga tao dahil sa banta, dahil sa rules, sa consequences pag hindi mo sinunod ang utos ng isang makapangyarihan at malupit na hari. Verse 18, samantala. Di ba? Samantala, sinamantala. Rather, ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. So sa buhay talaga ng mga Kristiyano, meron talaga mga mapansamantala. Ha? Sabi mo sa iyong katabi, mag-ingat sa mapansamantala. Meron talagang mga tao na naiinggit sa iyo. Na naghahanap lamang ng pagkakataon at maipaparatang, maibibintang upang ikaw ay mababa sa iyong posisyon, ma-demote, matanggal, mapahama ka sa iyong buhay, lalo na kung ikaw ay believer. Napakaraming tao na pwedeng manira sa iyo. Dahil gusto nila yung posisyon. Dahil gusto nila yung greatness na meron ka. Yung power, yung authority na ibinigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng hari dahil tapat ka sa Kanya. Gusto ng mga taong yun. So sinamantala ng mga ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Kasi alam nila na itong mga Jew na ito ay hindi talaga tapat yun sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. So even though wala doon, siguro sila Shadrach, Meshach at Abednego, pero sinabi ng mga tao, alam kong mga tapat yung mga believer na yon, sumbong natin sa hari kahit wala namang ginagawa. At sabihin natin na sila ay hindi sumunod kasi alam nilang hindi talaga susunod. Kaya yun ang ginamit ng tao. Kasi siguro nakita nila sa lifestyle nitong mga tao na to na naging leaders na sila ay tapat sa Diyos. Sila ay makatuwiran. Hindi sila gagawa ng kasamaan. Hindi sila lalabag sa mga utos ng Panginoon. Kaya yun ang ginamit ng mga tao na naiinggit sa kanila upang sila ay mapahamak. So nagsumbong. Di ba? Nagsumbong sila sa hari, verse 9. Sinabi nila kay Haring Nabucodonosor, mabuhay ang mahal na hari. Tingnan mo, yung mga sip-sip talaga ganun eh. Pagpasok sa office, pagpasok sa workplace, sa job, sa school. Magbibigay-pugay muna, mahal na hari, napakabuti mo. Boss! Talagang galing mo, boss. Gwapo mo ngayon na. Maya-maya, alam mo ba yung ano na yan? Yung assistant mo? Nakita ko yan kahapon. Nangungupit yan. Nasiniraan na. No? O kaya, gumawa yan ng hindi maganda at kung ano-ano at kung ganyan, ano pang sinasabi. Sabi nila, mabuhay ang mahal na hari. Verse 10, iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto
ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. Verse 11, at ang sino mang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Yun ang sabi nila. So may mga tao talagang hindi mapakali at gustong makialam ng buhay ng iba. Yung hindi mapakali na hindi pinangihimasukan yung mga bagay na wala naman silang pakialam. Diba? Nakita natin dito mga inggitera, mga chismosa. Tignan mo nga yung katabi ko, may chismosa kang katabi. Tignan mo sa kaliwa, tignan mo sa kanan. Tignan mo sa front row, sa likod ng nakaupo, baka meron chismoso, chismosa. Pares lang yan. Kung minsan, yung matindi pa, mga chismoso. Kala natin yung mga lalaki, macho-macho lang, pero yung pa yung mga mahilig kung minsan sa mga chismis. Pakialaman yung mga buhay na wala naman silang pakialam, mga kinalaman. Diba? Pakialaman natin yung sarili nating buhay. Pakialaman natin yung sarili nating pananampalataya. Huwag natin pakialaman yung iba. Hallelujah. Nasaan na tayo? So sabi nila, yung mga hindi susunod sa iyo, di ba po hari, ay kailangang itapon at mamatay. So riniremind nila. Verse 12, ito na ang kanilang sumbong. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Sadrach, Mesach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. So lumabas na yung mga taong kanilang gustong mapahamak ay mga leaders. Naiinis sila, bakit silang tunay na mamamayan ng Babylon, bakit hindi sila leaders? At yung iniluklok ng hari ay yung mga dayo, yung mga ang tawag dito? Yung pag natalo ka sa gera, ikaw ay exile, ang tawag niya, may ibang word, nakalimutan ko. O yan, bihag. Di ba, ng mga bihag galing sa ibang bansa. Yun ang namumuno sa amin. So makikita mo sa tono nila na naiinggit sila. Amen ba? Naiinis sila, naiirita sila. Dahil feeling nila dapat kami ang mga dyan sa posisyon. At isang dahilan para mapunta kami at mapalitan namin sila ay kung sila ay mapapahamak. Kung sila ay aming masisiraan at aming mapapaalis sa kanilang posisyon. Yun eh. Kaya sa mga trabaho natin kung minsan ang daming naninira eh. Ha? Ang daming nag-aano sa atin para pag naniwala yung boss natin, pinatanggal tayo, pinag-initan tayo at kung ano, nag-e-expect sila na ang papalit sa posisyon na iniiwan mo. Nakalimutan nila na yung pagpili ng leader ng posisyon, hindi lang dahil sa palakasan, kung hindi kailangan ng talino. Kailangan ng alam at higit sa lahat, yung favor ng Panginoon ay naroon sa mga tao na yon. Kaya pag alam mo na tapat ka sa Panginoon, mga kapatid, at alam mo na ikaw ay favored by God, hindi mo kailangang pag-aksayahan ng panahon para patulan yung mga taong naninira sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, wag mong patulan yung naninira sa iyo. Sabi mo sa kabila, wag mong patulan yung naninira sa iyo. Alam mo sa sarili mo na panig sa iyo ang Panginoon. Alam mo sa sarili mo na nagtapat ka, na naglingkod sa Diyos. Ginawa mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. So yung mga tao na yon, sabi nila, hindi po sumunod sa utos ninyo sila Sadrach, Mesach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglingkod sa Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebulto. Diba? Kita nyo, wala naman silang pakialam dun eh. Kung sumamba man yung kapwa nila o hindi, wala silang pakialam. Di naman sila pulis, di naman sila sundalo na nagbabantay kung sino ang lumalabag sa batas o mamamayan lang naman sila ng lugar na yon. Pero ang hilig nilang makialam sa mga bagay na hindi nila dapat pakialam. So nakita natin dito itong mga binata na to, Sadrach, Mesach at Abednego ay isang hindi basta-bastang pananampalataya nila sa Panginoon. Rare ang kanilang pananampalataya.
Kasi para sa atin ngayon, napakadaling sumabay na lang sa agos para walang gulo. Di na lang ako magsasalita, di na lang ako kikibo, gagawin ko na lang, makikijoin na lang ako, makikisa, para wala nang gulo. Sa opisina, sa eskwelahan, sige na, makijoin ka na lang. Para wala nang issue, para wala nang gulo, para hindi ka na mapansin, para hindi ka na makita na kakaiba, weirdo o kung ano man. Makisali ka na lang, makijoin ka na lang. Napaka-rare nila, mga rare breed ang kanilang pagkatao dahil hindi talaga sila naninindigan sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. At ito ang kulang sa karamihan ng maraming bansa kasama ng ating bansa. Yung mga leader ng bansa o politiko na mayroong paninindigan. Ito ang problema ng bansa Kung bakit corrupt? Dahil walang paninindigan, makijoin, tahimik na lang para makakuha ng parte. Sa mga leaders, napakahalaga na ipanalangin natin na magkaroon ng mga matatatag, matitibay at hindi nababayarang mga leader sa ating bansa, sa ating lipunan. Na hindi sumasabay basta-basta kung hindi merong paninindigan. Manalangin tayo ng mga believer sa ating sarili na hindi tayo basta-basta lang sumasabay sa agos ng mundo kung hindi meron tayong paninindigan, lalong-lalo na sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Who will stand up for what is right? Yun ang kailangan natin. Yun ang kulang. Yun ang wala. O yun na lang ang bibihira sa ating henerasyon ngayon. Sa ating lipunan ngayon. So yun ang sumbong sa kahari. At anong reaksyon ng hari? Verse 13, naggalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito. At ipinatawag niya ang 3 lalaki. May investigasyon. May Senate hearing na walang katapusan. Na paulit-ulit ang tanong. Na pang-elementaryong mga tanong. Ang mga taong mga niloklok natin sa office ay walang ibang ginawa kung hindi maging payaso. Dahil may mga kamera. Minsan hindi na ako nanonood ng balita O ilang buwan pare-parehong muka. Paulit-ulit ng mga tanong. Imbis na atupagin na lang nilang gumawa ng batas para hindi na maulit. Paulit-ulit kasi mag-e-eleksyon na exposure Yun ang kanilang inatupag, imbis na pamurahin ang mga bilihin. Hindi yung nagmumura napapamura yung mga tao. Hindi sa murang bilihin, kundi sa galit. Pamasahe, lahat nagtataasan. Ang hindi lang tumataas, sweldo. Walang increase, lahat nag-i-increase. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar at pinatawag niya ang 3 lalaki. Verse 14, sinabi niya, Sadrak, Mesak, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa? Verse 15, iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Diba? Yun. Sabi ng hari, nag-imbestiga, totoo ba na hindi kayo nakinig sa akin? Boss mo na yun, nagpatawag sa'yo. Yung iba, may paninindigan pa pero pag tinawag na, halika, ano tong naririnig ko? Boss, hindi yan totoo. Ha? Ito na yumuyukod na po. Diba, ganun na yung tao dahil, pressured na Sabi ng hari, totoo ba? Ako ang nag-promote sa inyo, pinili ko kayo, inalagaan ko kayo, pinakain ko kayo. Inano ko kayo, trainain ko kayo para maging leaders. Tapos hindi nyo ako susundin? Sabi niya, di ba inutos ko na lumuhod kayo? At kung hindi,
ihahagis o ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? So merong ultimatum. Ano? Hindi ba kayo susunod? Ako na ang nagsasabi. Wala ba kayo utang na loob? Sa kabila ng malupit akong hari, naging mabuti ako sa inyo, pero hindi kayo sumunod sa utos ko. Dahil sa pananampalataya ninyo. Kung ihagis ko kayo sa pugon, na mainit, tingnan ko lang kung yung Diyos nyo ay, anong dare? Tingnan ko lang kung maililigtas kayo ng kahit sinong Diyos na pinapaniwalaan nyo. May ultimatum na para sila ay magsumuko at mag-worship sa liribulto. Yeah? Ipinipilit, itinuturo, ipinapagawa. Verse 16, anong sagot ng mga lingkod ng Diyos? Sinabi nila, Sadrach, Mesach at Abednego, mahal naming Haring Nebuchadnezzar. So kailangan magalang pa rin tayo, mga kapatid. Amen? Kahit humaharap tayo sa mga authority, kailangan magalang pa rin. Kahit sagutin natin, prinsipyo natin ng salita ng Panginoon, pero dapat meron pa rin paggalang. Sabi nila, mahal na hari, wala po kaming masabi sa inyo. Sabi, wala kaming reklamo, ang bait nyo sa amin. At tungkol sa bagay na ito, sabi nila, hindi na kailangang pang pag-isipan. Alam na nila ang sagot sa kanilang isip. Alam na nila kung ano yung isasagot sa hari, hindi yung parang, sige, ganito na lang. Ano tayo, manindigan tayo. Pero pag pinatawag tayo ng hari, ibahin na natin, Pumayag na tayo sa gusto niya. Merong ganun, di ba? Maninindigan kami, hindi kami magbabow down. Pero pag tinawag na sa hari, habang palapit sa hari, umaano na yung tuhod. Nag-iiba na kasi may pressure na may takot na Pero sila, sa tono ng kanilang salita, ano na sa isip nila na kahit anong mangyari, hindi magbabago ang aming isip. Nakakainggit yung conviction na meron ang mga taong ito. Conviction. Yung kahit walang nakakakita, ginagawa mo kung ano yung alam mong tama. Conviction. Sabi mo sa iyong katabi, conviction. Do you have any conviction? Hindi na kailangan utusan pa, hindi na kailangan takutin pa, hindi na kailangan i-pressure pa, kasi may conviction ka. Hindi nagbabago ang isip mo. Hindi nagbabago ang pananaw mo sa salita ng Panginoon. Hindi ka nadadala kapag ka may naririnig kang issues, hindi ka nadadala kapag ka may naririnig kang mga bagong aral, mga maling aral, mga maling nagtuturo ng Biblia, dahil ikaw ay may conviction sa sarili mo. Ang problema lang, mga kapatid, maraming nagpapakilalang Kristiyano, pero ang tanong, meron ka bang conviction sa sarili mo? Kasi kung wala, maraming mga tao ang nagpapakilalang Christian, pero kung sino yung mga nakakasama nila, ganun din ang kanilang ginagawa. Kung yung mga nakakasama nila, nagdadrugs din sila. Yung mga kasama nila, lasinggero, naglalasing din sila. Mga kasama nila, nagbibisyo, naghihit-hit ng kung ano-ano, nagvi-vape din sila. Pero Christian sila pag linggo. Mga kaibigan nila, tumatalpak din sila. Pero Christian sila pag linggo. Where is your conviction? Nagsisimba ka pag linggo, pero weekdays, busy ka sa mga bagay na walang kabuluhan. Walang conviction. Depende kung sinong kasama, ganun din ang kanyang ginagawa. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, dapat yung conviction sa buhay natin ay nakikita, evident. Hindi yung Christian tayo, tapos saglabas, ang lakas natin magmura.
Ang lakas natin manira ng kapwa, ang lakas natin magsalita ng hindi maganda sa ibang tao. Dahil kailangan may evidence sa ating buhay, mga kapatid. Dapat sa ating buhay, yung conviction natin ay yung Word of God. Yun yung final authority sa buhay natin, sa life natin. Dapat dito natin kinukuha yung prinsipyo natin, yung mga gusto nating gawin sa ating buhay. At hindi tayo nagpapadala sa opinyon ng iba, opinyon ng mga tao, even opinyon ng mga mahal natin sa buhay na hindi naman nakakakilala sa totoong Diyos. Hello? Dapat yung ating sinusunod, yung salita ng Panginoon, at yun ang ating isinasabuhay. May conviction tayo na tuparin kung ano ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Ang problema ng mga simbahan ngayon, ang problema ng mga Kristiyano ngayon ay gusto nilang mamili lamang ng mga bagay na gusto nilang gawin sa aral ng Panginoon. Parang namimili sa isang fast food. Kahapon footlong ako, ito na naman. Namimili na parang pagkain na yung mga gusto lang nilang sundin, yung mga aral na ayaw nilang marinig, ayaw nilang sundin. Namimili lang sila, selective, ang tawag dyan, selective conviction. May conviction ka nga pero selective lang. Pag parang tatamaan ka doon, hindi mo yan papansinin. Pero dapat mga kapatid, ang kabuuhang aral ng Biblia ang ating sundin sa ating buhay. Kahit hindi natin gusto, hindi natin reject. Dahil tayo ay mga disciple ng Panginoon, sinusunod natin yung salita, buong kabuuan ng salita ng Panginoon, buong kabuuan ng prinsipyo ng Biblia. Gusto man natin yung ating naririnig o hindi. Yun ang conviction. Madali mang yung sundin o mahirap, pero ginagawa pa rin natin. Bakit? Kasi may conviction ka. So point number 1, yung mga lingkod ng Panginoon na ating pinag-aaralan dito sa Biblia, Roman number 1, committed to uncompromising conviction. Sila ay committed. Pagharap nila sa hari, hindi nagbabago yung kanilang isip. Hindi pa iba-iba yung kanilang isip. Committed to uncompromising conviction. Yun yung una. Number 2, Roman number 2, believe God in unwavering confidence. Verse 17. Sabi nila sa hari, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Sabi nila. Unang ginawa nila, committed, uncompromising conviction. Alam nilang tama, sabi ng Diyos, wala kang ibang paglilingkod ang Diyos maliban sa akin. Walang ribulto, walang imahe, at kung ano-ano pa. Sabi ng Panginoon, gusto ko maglingkod ka sa akin in spirit and in truth. John 4:24. Sa spirito at sa katotohanan, hindi mo kailangan ng picture, ng imahe, ng ribulto sa bahay mo para paalala sa iyo na kailangan mong sumamba sa Diyos. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran, ang tunay na Diyos na pinaglilingkuran mo ay wala sa bahay, wala sa altar, kung hindi nasa puso mo. Hallelujah. Kaya sa born again, hindi na tayo naglalagay ng mga rebulto sa altar o picture sa kalendaryo o kung ano man na dati nating natutunan sa mga taong nanakop sa atin at tinuro sa atin, ito ang gawin nyo, ito ang gawin nyo. Gusto ng Panginoon, paglingkuran natin siya galing sa ating puso. Hindi mo kailangan ng image. Ayaw ng Panginoon ng idols, ayaw ng Panginoon ng image, ayaw ng Panginoon ng rebulto, ayaw ng Panginoon ng kahit anong imahe na ipapalit mo sa Kanya. Sabi nila sa hari, gawin ninyo kung iyan ang gusto nyo. Sabi nila sa hari, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Sabi nila, gawin nyo, King.
Malaki ang paggalang namin sa iyo, respeto namin sa iyo bilang hari. Pero, we have unwavering conviction sa Panginoon. Kaya kahit ipapatay mo kami, ipahulog mo kami, hindi pa rin kami susunod sa iyong utos. Susunod kami sa ibang utos dahil boss ka namin. Pero pagdating sa paglilingkod namin sa Panginoon, yan ang isang bagay na hindi namin kayang sundin at ipagpalit ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Napakaraming mga tao, sabihan lang ng boss, wag, pumasok ka sa Sunday, may ano tayo, tatanggalin kita. Huwag ka na magsimba, tatanggalin kita. Wala na agad eh. Takot na agad eh. Pero ang mga taong ito, meron silang hindi nagko-compromise pagdating sa Panginoon. Ha? So anong ginawa nila? Sabi nila, ililigtas kami ng Diyos mula sa naglalagablab na apoy at sa iyong kapangyarihan. At alam nila yung faith nila. May pananampalataya sila. Unwavering ang confident sila na si Lord ay hindi sila pababayaan kailanman. Na kahit anong harapin nila, kahit anong mangyari sa kanila, ililigtas sila, iingatan sila ng Panginoon, sasamahan sila ng Panginoon, kahit ano pang sitwasyon na ikinakaharap na sa kanilang buhay. At yan ang gusto ng Panginoon na magkaroon tayo. Na confident tayo sa Kanya. May confidence tayo na hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong klaseng apoy ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo. Pero kapatid, huwag mong kalilimutan na ang Panginoon ay laging kasama mo sa bawat laban ng buhay mo. Alam nila. Kaya kahit anong mangyayari mga kapatid, tapat sila sa Panginoon. At ito ang pinakamaganda na sinabi nila sa verse 18. At kung hindi man niya kami iligtas. Yung iba kasi sa atin mga kapatid, may susunod lang sa Panginoon kapag yung gusto nila yung nangyari sa buhay nila. Kapag binibless sila ng Panginoon, pag okay ang lahat, sumusunod sila. Pero pag feeling nila, hindi na sila binibless ng Panginoon, umaayaw na sa Diyos. Pag feeling nila na nararamdaman na nila yung init ng apoy, ng pagsubok sa kanilang buhay, ayaw na, Lord. Akala ko ba hindi ko makaramdaman yung init? Pero ba't ang init? Bakit ganito? Nahihirapan ako? Ba't nape-pressure ako? Ba't nai-stress ako? Umaayaw na sa Panginoon. Pero sila, anong sabi nila? At kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa ribultong ginto na pinagawa ninyo. Hallelujah! Grabe yung faith na meron ng mga taong to. Kung tulungan kami ni Lord, praise the Lord. Kung hindi kami tulungan ni Lord at mamatay kami, pag hinulog mo kami sa apoy, praise the Lord pa rin. Hindi magbabago ang pagmamahal at pag-ibig namin sa Kanya. Hindi conditional na kailangan lang mabuti yung sitwasyon mo para pasalamatan mo ang Panginoon. Parang si Job, di ba? Sabi niyo, bakit? Magpapasalamat lang ba tayo sa Panginoon kapag masagana tayo? Pag naghirap ba tayo? Pag nag-ulam tayo ng asin, toyo, mantika? Hindi na ba tayo magiging masaya? Hindi na ba magpapasalamat sa Diyos? Nakalimutan na ba natin ng mga nakaraang linggo o buwan o araw na nag-ulam tayo ng pork chop? O nag-samyup tayo? Tapos ngayon lang medyo na short, medyo may mangyari. Nag-ulam tayo ng tuyo, o asin, o kung ano man. Nagagalit ka na sa Diyos. Pero sila mga kapatid, hindi nila ano yun. Kahit ano mangyari sa buhay nila, yung tiwala nila sa Panginoon, unwavering. Hindi nagbabago, hindi natitinag. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya, yan ang ginagawa ng kaaway na kung minsan sinasuggest niya mag-compromise tayo dahil sa hirap ng buhay. Sige, tumalpak ka na lang, tumaya ka na lang. Mag-ano ka. Tandaming mga Kristiyano na nauhumaling dyan. Dahil sa hirap ng buhay, sa pangangailangan, top up. Maglaro ng mga kung ano-anong games na mag-aano yung pera. Tandaan nyo mga kapatid, sa sugal walang nananalo dyan. Mas malaki ang talo nyo. At higit sa lahat, lalo kayong nalululong.
Pakunti-kunti, pasimula-simula, dahil gusto nyo makabawi, tataasan nyo na, dadagdagan nyo. Hanggang sa, ubus na yung pera nyo. Hindi ganong faith. Yung faith na gusto sa Panginoon, hindi tayo gagawa ng paraan na hindi na maganda para lang makaraos. Ang faith na gusto ng Panginoon ay magtiwala tayo sa Kanya. Unwavering ating tiwala sa Kanya at ginagawa natin kung alam natin ano ang tama, mabuti at magbibigay ng karangalan sa Panginoon. Hindi nagko-compromise. Pero maraming mga Christian nagko-compromise. At dinadahilan lamang yung kahirapan, yung pangangailangan, pero hindi sa ganyang paraan gusto ng Panginoon na ma-provide yung pangangailangan mo. Huwag mong lukuhin yung sarili mo, huwag mong paniwalain yung sarili mo na okay lang ang ginagawa mo. Mga Christians, makinig kayo. Amen? Sila Shadrach, Meshach at Abednego, yung kanilang posisyon na ang nandoon sa panganib at ang kanilang buhay, pero hindi sila nag-compromise. Hindi sila nagbago sa Panginoon. At sabi nila, kung hindi kami iligtas ng Diyos na pinaglilingkuran namin, hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong Diyos ni sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Hindi sila nag-compromise. Pag ang Christian, makinig kayo pag ang Christian gumagawa ng mga bagay na hindi maganda, illegal, yung mga masasamang trabaho na alam nating hindi maganda, na nang-aapi sa kapwa at kung ano pa, or even nagsusugal ka para ma-provide yung pangangailangan mo, pagpapakita yan ng lack of confidence mo sa Panginoon. Hello? Lack of confidence, pinapakita mo sa Lord. Bakit? Kasi kailangan mo nang pasukin yung mga bagay na yan para ma-provide yung pangangailangan mo. Pinapakita mo sa Panginoon, wala kang tiwala sa Kanya. Na sa pamamagitan ng marangal na trabaho, sipag at tiyaga, God will provide. Lakpakan natin ang Panginoon. Huwag kayo naniniwala dyan sa mga vlogger na taya kayo dito, taya kayo. Tingnan nyo, mandami ng mga sinasirang buhay. At baka mamaya pati ang buhay ninyo masira. Ang nakakalungkot pa yung pananampalataya nyo sa Panginoon. Huwag natin gawin yan, mga kapatid. Hindi yan ang tanging paraan. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Sabi nila, kung hindi kami liligtas ni Lord, hindi kami matitinag. Verse 19, namula ang mukha ni Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kila Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Tingnan niyo mga kapatid sa galit ng hari. Times 7 ang init. Dagdagan nyo yan ng uling. Dagdagan nyo yan ng painitin nyo, galit siya eh. Ikaw ba naman, yung mga taong sumasagot na sa'yo o nanindigan, ayaw nilang sundin, talaga nagalit. Verse 20, inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin, sila Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Verse 21, ginapos nga sila nang hindi naaalis ang kanilang dawit. Yung damit nila, nakagapos na sila lahat, at panloob at panlabas na turbante at iba pang mga kasuotan sa kanila. At inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Verse 22, dahil sa mahigpit na utos ng hari na patindihin ang init sa pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kila Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya delikado yung mga tao na may favor ang Diyos, tas titirahin mo. Pag-iinitan mo. Kahit na pagutusan ka na lang, minsan damay ka pa eh. Akalain mo pa mga kapatid, sa sobrang init ng pugon, times 7 ang init ng apoy na yon, ang unang namatay yung mga nag-deliver. Habang hinahatid sila dun sa paghuhulugan sila, sa sobrang init ng pugon na yon, hindi na umabot yung mga kawal na makikisig, yun na ang unang namatay. Imagine niyo ang grabe ang init. Ha? Kaya delikado yan eh, di ba? Kaya nga mga kapatid, kahit huwag kang pumatol sa may kaaway sa'yo, naninira sa'yo, basta alam mo na panig sa'yo ang Panginoon, delikado ang kahihinatnan ng mga taong gusto kang mapahamak.
Gusto kang sirain. Gusto kang mamatay. Ha? Namatay yung mga naghatid sa kanila. Verse 23, samantalang nakagapos pa rin at nabumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Verse 24, nagtaka. Diba? Pagkahulog sa kanila, namatay yung mga naghatid sa kanila na una. So nung hinulog na sila sa pugon, nakita nila yung mga katawan, kasi pinapanood nila di ba? Parang yung daming tao na nakakakita. Paghulog sa kanila, daming saksi. Nakita nila yung katawan. Samantala, verse 23, samantalang nakagapos pa rin at nabumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nabucodonosor. At tinanong niya sa mga tagapagpayo, hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo. Kamahalan, sagot ng nila. Verse 22, bakit 4 ang nakita kong walang gapos na naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog at ang tingin ko ang ika-4 ay ang parang anak ng Diyos. Hallelujah! Kasama mo ang Panginoon kahit gaano kainit ang sitwasyon. Kasama nila si Jesus. Nakilala nung hari, sabi niya sa mga kasama niya, dali, di ba 3 lamang yung hinagis natin? Bakit yung nakikita ko 4 na naglalakad, hindi patay, buhay na buhay, masigla, sa naglalagablab na apoy, na una pang namatay, yung mga sundalong inutusan ko na ihulog sila, at ngayon doon sa pinakamainit na apoy, 7 times nating pinainit, pinakulo, nakita ko yung mga tao na naglalakad na parang wala lang, at 3 lang ang hinagis natin, pero bakit 4 na, at ang tingin ko doon sa pang-4 ay anak ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kasama mo ang Panginoon. Kasama mo ang Diyos. Sabihin mo sa iyong sarili, kasama kita, Lord. Hallelujah. Lumabas nga. Diba? Lumabas nga silang 3 mula sa pugon. At lumapit sa kanila ang lahat, verse 27, ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok. Hallelujah! At ang kanilang kasuotan ay hindi rin sila nag-amoy usok. Kaya kahit mapunta ka sa sitwasyon na mahirap, pagkasama mo ang Panginoon, hindi mahalata ng mga taong nakapaligid sa iyo na may problema ka Hindi nila maaamoy na may struggle ka pala, may battle ka pala. Kasama mo kasi ang Panginoon, hindi nila mahalata na pressure ka na pala, medyo na-stress ka na pala, medyo nasubok na yung faith mo sa Panginoon. Hindi ka kailanman mangangamoy man lang na ikaw ay problematic. Di katulad ng iba na konting problema lang, naglulumpasay na. Pero pag may Panginoon ka at alam mong kasama mo si Lord, hindi na mahalata. Tingnan mo ngayon katabi mo, halata bang malaki problema niyan? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, kapatid. Halata bang may utang yung malaki? Hindi, di ba? May struggle o may pinagdadaanan. Tingnan mo yung kapatid mo, mukha bang nanggaling sa sakit yan? Hindi. Bakit? Dahil kasama mo ang Panginoon at hindi ka niya pinabayaan kailanman. Hallelujah. Praise the Lord. Na hindi man lang sila nasunog yung buhok nila. Di man lamang nangamoy. Tayo nga lang minsan pag may nagbabarbecue, napatabi tayo Amoy barbecue ka na maya-maya. Dito, grabe yung himala na ginawa ng Panginoon, hindi nangamoy, sunog. Dahil dito, verse 28, sinabi ng hari, purihin ang Diyos. Sila Sadrach, Mesach at Abednego, isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Tingnan nyo, pati yung tao, yung hari na malupit nagkaroon ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Sabi niya, purihin ang Diyos dahil ang 3 ito na pinahulog ko, dahil sa kanila, nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. At naniniwala ako na yung Diyos na pinaglilingkuran nila sa kanilang puso ay totoo.
hindi itong pinagawa kong rebulto. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Kaya, hindi nila sinunod ang mga ito ang utos ko. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sambahin, kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan nyo, aminado siya. Yung hari na nagpagawa ng rebulto, alam niya, Diyos-Diyosan lang yung kanyang ginawa. Parang bahay-bahayan, laro-laruan, Diyos-Diyosan. Hindi totoong Diyos. Di ba? Kaya tayo mga Pilipinong born again, hindi na tayo naniniwala sa Diyos-Diyosan. Kasi tayo direkta na sa tunay at makapangyarihang Diyos na naninirahan sa ating puso. Hallelujah! Kaya anong sinabi? Kaya ipinag-utos ko, sabi ng hari. Binago niya na yung utos niya. Kaya ipinag-utos ko, sino mang mula sa alipin, lahi, bansa o wika na magsalita laban sa Diyos nila Sadrach, Mesach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos, hallelujah, na makapangyarihan sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Dahil nanindigan si Sadrach, Mesach at Abednego na nag-glorify ang Panginoon, naitaas ang Panginoon. Kahit sa tao na malupit at walang kinakatakutan ay naniwala at nanampalataya sa Diyos. At sabi niya sa mga tao, yung Diyos ng tatlong ito ay dapat hindi nyo sisiraan. Dahil pag siniraan nyo ang Diyos na kanilang pinaglulungkuran, kayo ang mapapahamak. Hallelujah! Verse 30, at sila Sadrach, Mesach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Gusto ng mga naninira na mapahamak, matanggal, ma-demote, matanggal sa trabaho si Sadrach, Mesach at Abednego. Pero dahil tapat sila sa Panginoon, imbis na matanggal, prinomote pa sila ng Panginoon. Kapatid, hindi mo kailangang magkompormiso sa posisyon na yan. Magkompromiso sa masama dahil ayaw mong mawala sa posisyon, ayaw mong mawala sa trabaho, kaya yung faith mo sa Panginoon na hindi mo pinapakita, ayaw mong ipakilala na ikaw ay anak ng Diyos. Kung ikaw ay maninindigan, hindi ka tatanggalin dyan sa posisyon mo, bagkus ang Panginoon ang magpo-promote para sa iyo. Hallelujah! Yung promotion mo ay ibibigay sa iyo ng Panginoon, manindigan ka lang. Manatili kang committed sa Panginoon. Yung ina-applyan mo na matagal mo nang ipinagpipray, huwag kang mag-compromise sa masama. Ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Hindi ka tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. He is more than able. Kaya ng Panginoon gawin sa buhay mo. Hallelujah. Ang problema lang sa buhay natin ngayon, mga kapatid, ay kung ibang Diyos ang ating kinakilala sa ating buhay. Ang mali lang, mga kapatid, kung ibang Diyos yung ating inuyukuan, hindi ang tunay na Diyos. Sa spirito at sa katotohanan. Ang problema lang kung hindi tayo nakikinig sa tinig ng Panginoon, nakikinig tayo sa tinig ng ibang tao. Sa tinig na nagpe-pressure sa atin. Sa ating workplace, sa ating school. Ang problema lang kung mas concerned tayo sa sasabihin ng iba kaysa sasabihin ng Panginoon sa atin. Mas concerned ka pa sa image mo, anong masasabi ng iba sa'yo. Hindi. Mas maging concerned ka kung anong image mo sa Lord. Mas maging concerned ka kung anong magiging opinion at masasabi ni Lord sa'yo. Huwag mong intindihin yung iba, hindi naman silang magbibigay sa iyo. Hindi naman silang magbibless sa iyo. Hindi naman silang magpo-promote sa iyo. Hindi naman sila ang magbibigay ng kaligtasan sa iyo kundi si Lord. Kaya di bali kung anong maging itsura mo sa ibang tao, ang mahalaga, ang magiging katayuan mo sa harapan ng Panginoon. Nila Sadrach at Mesach at Abednego, committed sila, uncompromising conviction. Gusto mo na kumilos ang Panginoon, makita mo ang pagpapala, ang himala ni Lord sa buhay mo, maging committed ka sa Kanya. Huwag kang mag-compromise sa mga bagay na mali.
sa mga bagay na hindi maganda, sa mga bagay na masama, sa kasalanan. At pangalawa, believe in God, in the unwavering confidence. Yung faith mo sa Panginoon, panghawakan mo. Huwag kang matinag, kahit may pressure pa. Kasi pag napatunayan ni Lord na kaya mong manindigan sa Kanya, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ibibigay ng Panginoon kung ano ang pangangailangan mo. Hindi mo kailangang isakripisyo ang relasyon mo sa Diyos para lamang, kapatid, ma-provide yung pangangailangan mo. Manatili kang tapat sa Panginoon. Panghawakan mo ang Kanyang banal na salita. Huwag kang umayon. Sabi ng Bible, huwag kang umayon sa takbo ng mundo. Huwag kang sumang-ayon, huwag kang makigaya. Dahil ikaw ay anak ng Panginoon, ikaw ay pinili ng Panginoon, ikaw ay tinubos ng Panginoon. Kung ginagawa yan ng iba, hayaan mo sila dahil wala silang paniniwala sa Diyos. Pero ikaw, gayahin mo kung anong pagkatao meron si Shadrach, Meshach at Abednego na natili silang tapat sa Diyos kahit sa harapan ng panganib. Faith in the face of fire. Hiniling ko po tayong lahat ito mayo, mga kapatid. Praise the Lord. Kahit sa gitna ng panganib, ipanalangin natin sa Panginoon na, Lord, hanggang huli, Panginoon, kahit anong pagsubok, ipanalangin natin sa Diyos na hindi matinag ang ating pananampalataya sa Kanya. Ama naming banal na nasa langit, Lord, salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Lord, salamat po sa iyong banal na salita na siyang nagpapaalala sa amin na gusto mo, Lord, sa aming paglilingkod ay wala kaming kahati. Gusto mo na ipakita namin, katapatan namin sa iyo, Lord. Minsan sa buhay namin, Lord, sinusubok kami, Panginoon. Pinipressure kami ng mga tao, Panginoon, upang talikuran ka, upang hindi na magpatuloy sa iyo. Pero Panginoon, kahit anong mangyari, O God, mananatili kami, O God, na tapat sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na panindigan namin ang aming pangako sa iyo na maglilingkod habang kami ay nabubuhay. Lord, tulungan mo ang iyong mga anak, O Diyos, na huwag silang mahumaling sa mga bagay na hindi mabuti. Sa mga bagay, Panginoon, na mukhang nagbe-benefit sa kanilang buhay, pero ang totoo, Panginoon, ay naglalayo sa kanila sa iyo, O God. Lord, tulungan mo ang aming mga kaibigan at mga kapatid na narito. Patuloy ka na mangusap sa kanilang puso. Patuloy mong baguhin ang kanilang buhay, O God. Lord, kahit anumang pressure, anumang sitwasyon, even persecution, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami matinag. Bigyan mo kami ng pananalig at pananampalatayang katulad ng kila Shadrach, Meshach at Abednego, God, na hindi nagbabago, buo ang loob na susunod at tutupad sa iyong banal na salita. Hindi pa bago-bago ng isip. Lord, salamat. Nagawin mo yun, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, sa buhay namin. Na kami ay magtagumpay sa takbuhin ng aming buhay, O God. Lord, salamat. Na kahit ang mga tao na nasa paligid namin ay ginagamit mo lamang ng mga instrumento. Aming mga boss, aming teachers, aming lahat ng mga tao, Panginoon, na kinikilala namin, na leader namin, ay ginagamit mo lamang. Ngunit ang totoo, Panginoon, ikaw ang Diyos na naglalaan ng lahat. Ikaw ang nagsiset ng lahat ng bagay sa mundong ito. Niloob mo kung ano ang mangyari sa buhay namin. Niloob mo kung nasan kami ngayon. Lord, utang namin ang lahat sa iyo. Kung anong meron kami, Lord, niloob mo na makamit namin ang mga bagay na yan. Kaya, Lord, ang tangi lamang naming maihahandog sa iyo, O God, ay aming sarili sa kabutihan mo sa amin. Salamat, Panginoon. Tinataas ka namin. Dalangin namin, Lord, sa aming pag-uwi ay patuloy kang mangusap sa aming puso, O God. Patuloy kang magbago, Lord.
baguhin mo ang aming takbo ng isip. Panginoon, palitan mo yung mga iniisip namin, yung mga inaakala naming tama, yung mga inaakala naming okay lang, yung mga inaakala namin, Lord, na hindi makakasira ng aming buhay. Lord, palitan mo, God. Bigyan mo kami ng conviction. Bigyan mo kami, Panginoon, ng paninindigan. Bigyan mo kami ng pananalig at pananampalatayang katulad ng kila Shadrach, Meshach at Abednego. Salamat, Panginoon, tinataas ka namin. Patuloy kang mangusap sa aming buhay. Salamat, O Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinupuri at sinasamba ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, iyong bugtong na anak. Amen, amen at amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.